Mga kalingap, suportahan natin ang Teacher N, isang kalingap reactor ng Kalingap Radyo Balitaan, Teacher N YouTube channel. Hi everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. Once again, this is Teacher N and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kalingap, ayan, gusto ko lang magbigay ng aking reaction, ng aking saloobin, opinion, perception, and my perspective dito kay Dr. Love na magpaghingi niya ng sorry o kapatawaran doon sa mga taong kanyang nasagasaan. Kami sa Karaba ay isa kami sa mga nasagasaan din ni Dr. Love kasi nasabihan niya din kami ng sobrang masakit sa loob, lalong-lalo na ako bilang isang guro ay nasabihan din niya ng mga salitang hindi talaga, para bang hindi katanggap-tanggap. Pero dahil sa ayaw namin ng gulo, hindi na namin siya pinatulan. So ayun, sa bagay na yan, kung dapat ba o nararapat, nabigyan ba ito ng pagkakataon si Dr. Love o tanggapin ang kanyang ang paghingi ng sorry. Ayan, magbibigay po ako ng aking opinion dyan. So, ayan mga kalingap. Pero bago ang lahat, gusto ko po munang magas ng favor po sa inyo. Please don't forget to click like, ayun, to share, and mag-comment po kung nagugustuhan po ninyo ang aking video na ginawa na to. And syempre, wag po kalilimutang mag-subscribe. And ayun mga kalingap, syempre, isasama ko na din si Kuya Val Santos Matubang sa mga hindi pa po nakaka-subscribe na makapanood ng aking video na to, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, at saka kay Miss Jack, at saka sa mga kasamahan ko po sa Karaba, lahat ng mga reactors, ayan, supportan po din natin, at mga charity vloggers dito sa loob ng Kalingap. Ayan. So, yung mga Kalingap, magsimula na po tayo sa ating reaction tungkol sa bagay na to. So, yung mga Kalingap, pag-usapan po natin na bakit biglang bumait itong si Dr. Love na dati naman every time na makikita natin siya sa kanyang mga live streaming ay talagang sobrang napakaangas, di ba? So may inis ka nga minsan kaya nga hindi mo na lang pipiliing manood sa kanila, para bang mas gusto mo na lang manood ng ibang video rather than watching their videos kasi nga sobrang nakakairita, di ba? Yung tawa na sobrang mapang-insulto, sobrang akala mo'y sobrang angas, na akala mo'y alam na niya lahat. But then, ito, bigla siyang kumambyo. Bigla siyang naging mabait at humingi ng kapatawaran doon sa mga tao na nasagasaan niya, di ba? So, isa din ako sa talagang binanata nito ni Dr. Love. Kami dito sa Haraba, especially ako, talagang binanata nito ni Dr. Love. Sobrang pamimersonal sa aking profession bilang isang guro. Pero, hindi ko na lang siya pinatulan kasi nga sabi ko, sige na, hayaan mo na lang yan si Dr. Love kasi kung papatulan pa natin, lalong lalaki yung gulo, diba? So, mas pinili ko talaga namin na, sige, wag na nating patulan si Dr. Love kasi yan talaga yan siya, ganyan talaga yung ugali niya. Since then, until now, ganyan talaga kapag nagla-live si Dr. Love, diba? Akala mo'y parang alam na niya lahat. Pero ito, ibang Dr. Love ang ating nakita na para bang misteryoso. Diba? Ito ba ay tunay, Dr. Love, or laro pa din? Ito ba ay tunay na paghingi ng sorry, paghingi ng kapatawaran, o laro pa din? Diba? Yun ang gusto kong marinig, Dr. Love. Kung ito ba ay tunay na humingi ka ng dispensa, ng paumanhin sa mga taong nasagasaan mo. Yun ang gusto ko lang malaman kung ito ba ay totoo. So, syempre, pag-usapan natin dyan, bakit kaya nagbago agad itong si Dr. Love na from being maangas to sobrang bait na ngayon? So, magtataka talaga kayo, anong nangyari? Diba? Kasi, ito ay nagsimula yung ganitong klase ng mga nung may mga issue, something like that, and then, nakikipagsagutan sa mga, alam nyo na, sa mga tao na nagre-reaction din sa kanila. Tapos ito, biglang humingi ng tawad. Maybe siguro ito yung time na na-check ni Dr. Love o yung nagkaroon siya ng realization na biglang bumagsak yung kanyang ego. Diba? So, yung pagkatanggal nila dito sa Kalingap, pwede hindi ko sigurado kasi tinitingnan ko lang yung mga factors na pwedeng maisaalang-alang natin kung bakit si Dr. Love ay nagbago
o naging mabait ng ganito, 'di ba? Kasi hindi natin inaasahan 'to na mangyayari ito, 'di ba? So maybe yung pagkatanggal nila dito sa Kalingap ay pwedeng nakabawas ng kumpiyansa nila yung dating angas na palitan ng awareness na may consequences pala yung mga actions nila. So pwede, no? Realization, number 1. And ano pa ba ang pwede nating maisalang-alang? Syempre, regrets. Yung regrets pagkatapos ng init ng ulo, yung nakikipag-away, madalas dala ng galit o frustration. Kapag lumamig na, doon pumapasok yung sobra na yata ako. Siguro yun ang naiisip ni Dr. Love. Siguro sobra na ako, kaya humingi na siya ng tawad. Maybe, dumating na siya sa ganon na wala na yung init ng ulo, kumbaga humupa na. Kasi nga, di ba, halos araw-araw din naman na talagang sagutan, lahat, di ba? Kung maririnig naman ninyo, pero ito humupa na. Kumbaga siguro dumating na sa pinaka-peak na talagang, di ba? Na sumabog na lahat. Tapos ito humupa ng bigla. Kaya siguro, ayun, patapos na yung init ng ulo. No, ano pa ba ang pwede nating isaalang-alang kung bakit naging mabait itong si Dr. Love? Siguro may kailangan siyang ayusin o isave. O dito tayo sa merong gustong isave si Dr. Love. Ano ang gusto niyang isave? Syempre, gusto niyang ayusin yung relasyon niya sa Kalingap. Maybe, ang nagpa-trigger sa kanya yung real talk ni Kuya Val. For me, so ibig sabihin, may natitira pang pagmamahal si Dr. Love sa Kalingap. Kasi nga, kung wala na talaga, kahit pa nag-real talk si Kuya Val, hindi na niya siya papatol doon. Kumbaga, hindi na niya papansinin yun. Dead man na talaga. Kung sadya talagang ganun yung pag-uugali ni Dr. Love, diba? Pero parang bigla siyang kumampiyo kasi nga, tinamaan siya ni Kuya Val sa real talk. Kaya nga, itong real talk na ito ay ginagamit, 'di ba? Sabi natin, ang real talk sometimes it is a tough love. Ano yung tough love? Yung mahal mo siya, pero naiinis ka na kasi nga yung ugali, pero gusto mo siyang magbago, 'di ba? So gagamitan mo siya ng paprangkain mo siya na, kayo, nung mga wala kayo, dumating kayo sa sa amin, tinulungan ko kayo. Ang layunin noon ni Kuya Val is to let them realize na nung wala kayo ako ang tumulong, tapos ngayon susubagin nyo na ako para ma-realize nila na oo nga, bakit ganoon? Bakit namin ginagawa to kay Kuya Val, sobrang bait na tinulungan naman kami dati, di ba? Yun ang layunin ng real talk. Kaya nagawa yun ni Kuya Val kasi mahal niya, kumbaga concern siya siguro sa mga tao, di ba? Nabanggit niya din si Papa Franz doon na ganito ganyan. So maybe isa yun sa reason kung bakit bigla itong kumambyo si Dr. Love. Maybe tinamaan. And yun ang pinaka main purpose ng real talk ni Kuya Val. And then ano pa ba? So yun nga, sabi ko, meron siyang gustong ayusin yung relationship niya sa Kalingap. Maybe gusto niyang isave kasi ang tagal na ng panahon na magkakasama itong mga sa Kalingap. Tapos siguro gustong isave ni Dr. Love. Hindi natin alam kung ano ba ang totoo. And then ano pa ba? Siguro totoong na-realize niya ang kanyang pagkakamali. Siguro hindi ko alam. Kasi hindi lahat ng humihingi ng tawad ay totoo or genuine. Minsan, doon lang talaga nila na-realize ang mali nila, lalo na pagkatapos ng sunod-sunod ng mga negative na events. Kasi nga, di ba, ang dami na ding mga nagre-reaction sa kanya, ang dami na ding mga salita na, kumbaga, talagang tatamaan siya, lalong-lalo na itong sinabi ni Kuya Val. Siguro dumating sa point na na-realize ni Dr. Love na, ay nako, tama sila. Kaya, ayun, naghingi siya ng sorry. Pero mga sis, mga bro, mga kalingap, importante din na dapat iisipin natin na hindi porke humingi ng tawad, automatic sincere na. Nako, hindi po yun. Totoo. Minsan, nagkukunwari lang kasi merong binabalak. Minsan, totoo naman at wala naman talagang binabalak. Kaya nga, di ba, nagda-doubt ka na Kaya nga, minsan sa isang taong nagkasala sa'yo, minsan, nagdududa ka na, mabibigyan ko ba ito ng pagkakataon o hindi na? Kasi red flag na yung loyalty niya. Red flag na sa'yo o sa grupo. Kasi nga, yun sa ginawa nila. Diba? So, hindi ka na magtitiwala sa kanila 100%. Ngayon,
pwede din naman na i-consider, halimbawa, pwede din naman siguro silang i-consider, pero titingnan kung inuulit pa rin ba nila yung dating ugali. Oh, so wag nang bigyan. Ano pa ba? May pagbabago ba sa actions nila, hindi lang sa salita? O may nagbago ba? O kung may nagbago naman, ibig sabihin ay sincere. Consistent ba siya? After na niyang mag-say ng sorry, consistent na ba siya sa mga sinasabi niya na hindi niya na ito gagawin o kung ano pa man na pinangako niya, ito ba ay talagang kanyang ginawa? Titingnan niyan. Kung yun ay nakikita natin na talagang very obvious na talagang gusto talaga niyang magbago at makipag-reconcile sa taong nagawa niya ng mga mali, abay totoo na humingi talaga siya ng kapatawaran, di ba? So sa madaling salita, genuine ang kanyang pagbabago at genuine ang kanyang paghihingi ng kapatawaran, 'di ba? So ayun mga kalingap, minsan ganun talaga ang mga tao, minsan nagkakamali tayo dahil minsan siguro sabi ni Lord, ikaw hindi mo na alam kung gaano ka na nakakasakit ng damdamin ng kapwa, hindi mo na rin alam na ikaw minsan ay sobra ng yabang, ikaw ay sobra ng mataas ang tingin sa sarili. Minsan binibigyan tayo ni Lord ng pagsubok para ma-realize natin na, ay, mali pala ako. 'Di ba? So, syempre, nasa kina-Kuya Val yan, nasa kina-Kalingap Rob, wala sa atin ang desisyon kung pagbibigyan ito ng pagkakataon si Dr. Love, 'di ba? So, pwede din natanggapin yung sorry, pero sa level ng ano na lang, ibang trabaho na lang, yung para bang, magkaibigan na lang, o kaya, di ba, something like that. Parang, okay, let's move forward. Hindi na kailangan maging close agad-agad. Hindi po ganun. Kasi, tama yung sinabi ni Sis Bopil, the damage has been done. Marami nang nasagasaan tao. So, yung mga nasagasaan na yun, kailangan lilinisin niya yun. So, maraming pagdadaanan talaga itong si Dr. Love na proseso. It's a process, guys. Pero, kapag gusto talaga ni Dr. Love na maibalik sa dati, yung mga pagtsatsaga niya na maayos ang lahat, makukuha niya din yan, di ba? So, ayun, para sa akin, ang advice ko kay Dr. Love, kung sincero siya sa paghingi ng sorry, abay, wag lang sa salita, gawin din sa gawa, 'di ba? So, ayun, sa akin din, no, sa mga kapwa ko, mga reactors at saka dito sa Kalingap, syempre, observe his actions. Observe his actions, not only his words, 'di ba? So mahalaga kung nagbago ba talaga ang ugali niya. Titingnan natin sa mga gagawin pa niya sa mga susunod na mga araw. Ayun, kung ako ang tatanungin kung tatanggapin ba ang sorry ni Dr. Love, kasi isa din kami sa mga talagang grabe, binanatan din yan ni Dr. Love. Even ako, yung aking profession bilang isang guro, grabe din, talagang ininsulto din kami yan ni Dr. Love. Pero hindi namin siya pinatulan. Kasi nga, syempre, mas maganda naman nahimik ka na lang. Hayaan mo na lang siyang kumahol ng kumahol. Diba? So, yan for me, kung nagsorry na si Dr. Love, yes, for me, na-appreciate ko yung paghingi niya ng sorry. Para sa akin na-appreciate ko. Kasi nga, syempre, ibig sabihin nun, kapag nag-sorry siya, ibig sabihin, na-realize niya na may pagkakamali siya. Diba? Pero, for me, let's just keep things professional and move forward. So, ayun, hanggang sorry na lang. And diretso na kung anong mga gustong tahakin na direksyon sa ating mga buhay, di ba? At saka ito ang sasabihin ko din kay Dr. Love. Ang totoong pagbabago nakikita sa consistency, hindi sa isang sorry lang. So, syempre, observe kung ano yung mga maaari pang mangyari sa mga susunod na mga araw. Totoo ba talaga siyang, pinatutuhanan ba niya itong lahat ng kanyang sinabi? Hindi na ba siya umulit? Wala na bang mga ganong klase ng mga issue? So kung ganon, sa mga sumusunod na mga araw, ibig sabihin, totoo talaga ang kanyang paghingi ng sorry. So ayun mga kalingap, hanggang dito na lang ang aking reaction tungkol dito sa paghingi ng sorry ni Dr. Love at kung bakit bigla siyang naging mabait nagiging mabait from being maangas. Okay guys? So I hope meron po tayong natutunan sa aking reaction na ito ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta dito sa Team Kalingap. Bye guys and God bless.